Eto na, sa wakas, impeachment laban ho kay Sara Lustay Duterte. Tuloy na. Nako po, ito na ang hinihintay ng taong bayan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, mainit-init pa na balita. Ito na ang matinding hatol, desisyon laban ho kay Sara Lustay Duterte. Pagpatalsik kay Sara Lustay Duterte, ito na po ang kanyang matinding sinabi. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Palakpakan muna. Iyak na naman ang mga DDS. Yung mga utak DDS, tumulo na ang luha sa inyong mata. Kay sakit ng kapalaran. Taong 2026, ang taon na hindi makakalimutan ni Sara Lustay Duterte. Bukod sa kanya ho, makukulong pa at mapapatalsik pa sa pwesto. At siyempre, yung kanyang mga senador ay ikukulong din. Ay paano na yan, Sara Lustay Duterte? Eto mga kaibigan, shoutout po sa lahat. Huwag po kayong alis, inaanyayahan ko po kayo na kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan niyo po ako na panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Nako, ay matindi ho ito mga kaibigan. Eto na ang matinding kinatatakutan ni Sara Lustay Duterte. Ang pagtanggal sa kanya sa pwesto, bigla ang pagpapatalsik. Ito na ang matinding hatol sa kanya. Tuloy na po ang impeachment. Lilitisin sa Senado itong si Sara Lustay Duterte. Ito na po mga kaibigan, kapanapanabig ko ito dahil kalalabas pa lang mainit na balita. Ito, nako. Resolve na po yan. Isa pang inaabangan, in February, ito namang paglapse ng 1 year sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. You think there's still appetite among your colleagues na ituloy yung impeachment ulitin? I think the more important question is ano na ho yung nangyari sa Korte Suprema kasi syempre there's a motion for reconsideration na medyo matagal na ho inantay ng lahat ng mga kababayan po natin. So hopefully, pagpasok po ng Fed, na-resolve na po yan kasi syempre I don't think we would want to talk about any impeachment moves at this point kung hindi ho ma-resolve pa muna ng Korte Suprema yung pong motion for reconsideration po na ito. But syempre, hindi naman ho natin na mautusan po yung Korte Suprema sa bagay po na ito. But so, I guess as soon as we reach Feb, on that date kung pwede na hong mag-restart na impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Ayan na mga didiles. Handang-handa na ang impeachment laban kay Sara Duterte. Dalawa ang pamimilian. Kung panigan ng Supreme Court na ituloy ang paglilitis kay Sara Lustay Duterte dito sa naka-archive na impeachment nung nakaraang taon. Diyan po Senado kapag kinatigan na ituloy ay itutuloy ho. Ngayon, kung hindi naman katigan ng korte, ay mayroon pong panibagong impeachment na nakahanda na at handang-handa na. Ang daming dokumento ang kakapal. Nakasaad ay pagnanakaw ng pera ng taong bayan doon sa mga dokumento. Pagnanakaw ng pera ng taong bayan ni Sara Lustay Duterte, di ang laman ng dokumento. Iyan ho ay pagkatapos ng 1 year roll bar. February ho, malapit na. Kaya wala hong lusot. Mga kaibigan, si Sara Lustay Duterte dito. Kahit katigan ng korte, yung unang impeachment na wag ituloy ng dahil sa technicality. Hindi porque hindi natuloy yung impeachment ay malinis, ay walang kasalanan, hindi po ganun.
Hindi lang po natuloy ng dahil sa technicality. Ngayon wala na makakahadlang. Kung hindi man matuloy yun, mayroon pa rin bagong impeachment laban kay Sara Lustay Duterte. Kaya't wala lusot. Mga kaibigan, kulungan ang bagsak ni Sara Lustay Duterte. Ang dami may plunder pa. Ito, ituloy po natin mga kaibigan. So, siguro mag-usap-usap po muli yung mga miyembro po ng Kongreso, Civil Society, kung ano po yung gagawin po nila. Kasi I don't think nagbago naman po yung mga batayan ng impeachment. Ang nagbago lang po talaga yung mga bagong rekwisito ng Korte Suprema para po mag-impeach. No? So, we will see how it will go. So, I think kung wala akong MR, I think Congress will still do what it has done in the past. No, kasi syempre hindi pa doctrinal yung decision po on that case, no. But assuming for example na the MR is not favorable to the House, syempre talagang we are supposed to commit to implement that particular new doctrine on the impeachment. Sir, if the MR is unresolved by February 7, do you think you're Hindi ko na po itutuloy dahil isa po ang pupuntahan yan. Ang pinapaliwanag lang ay tuloy po ang impeachment. Yun po ang importanteng mahalaga. At handang-handa na ang sino man na mag-file ng impeachment laban kay Sara Lustay Duterte. At nakahanda na rin kung ano man ang maging desisyon ng Supreme Court. Kung itutuloy ang impeachment, ay nakahanda na rin ang Senado para litisin itong si Sara Lustay Duterte sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kaya't abangan po natin, mga mahal kong taga-subaybay, dalawang kabang-abang dito. Paglabas ng desisyon ng Supreme Court hatol tungkol sa naka-archive na impeachment laban kay Sara Lustay Duterte kung itutuloy. At siyempre, ang kabang-abang din dito, kapag hindi natuloy ang panibagong impeachment na iahayin by month of February. Pwede na po yan by month of February. Dahil tapos na po ang 1-year roll bar. Nako. Matindi mga kaibigan. Any reaction, mga mahal kong taga-subaybay, gusto ko munang kunin ang inyong panig. Pabor po ba kayo na itong si Sara Lustay Duterte ay patalsikin na, impeach? Mga kaibigan, diyan po sa kanyang pisto. Kung ano po ang inyong reaction? Sa comment section, inanyayaan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Kahit hindi tayo nagpapakalat ng anumang fake news, hatol kay Sara Lustay Duterte at desisyon tungkol sa impeachment. Nandyan ibinahagi ko po sa inyo, kaabang-abang po yan. Tuloy na tuloy walang makakahadlang. Sa like ko sa video na ito, maraming salamat. Bye-bye. Palakpak.